Paano kaya kung isang sandali lang ng katapatan ang kayang baguhin ang buong buhay mo? Para kay Ana Sharma, isang 22 anyos na waitress na lubog sa utang at lungkot. Paulit-ulit lang ang buhay niya, gatas na pinainit at mga tip na nakalimutan. Hanggang isang maulang Martes, may isang matandang babae na may tahimik na ganda at napakalaking yaman ang iniwan ng isang bagay. Hindi ito scarf o gloves, isang singsing na may diamante na mas mahal kaysa sa lahat ng makikita ni Ana sa buong buhay niya. Tama lang na isauli iyon, pero hindi niya alam na ito ay... Ang singsing ay hindi lang basta alahas, isa itong susi. Susi sa isang 60 na taong lihim ng pagkawasak ng puso, pagkawala at isang tagong kasaysayan na mag-uugnay sa dalawang babaeng ito sa paraang hindi inaasahan ng kahit sino. Ang ulan ay hindi lang basta bumabagsak sa mga cobblestone na kalye ng Beacon Hill sa Boston. Ito ay umiiyak. Dumadaloy ito sa malalaking salamin ng gilded spoon. Pinapalabo ang mga eleganteng gas lamps at ang mga anino ng mga nagmamadaling nagdaraan na parang isang watercolor na puno ng kalungkutan. Sa loob, mabigat ang hangin dahil sa matapang na samyo na naglalaban. Amoy dark roast coffee, almond croissants at basang lana. Para kay Ana Sharma, ang amoy na pinakapamilyar sa kanya ay ang bleach. Pasmo ang mga kamay niya dahil dito. Kapalit ng paulit-ulit na pagpunas ng mga marble na mesa. Bawat isa may bakas na parang multo ng mga naunang customer. Sa edad na 22, pakiramdam ni Ana ay parang 60 na siya. Sakit sa bawat buto ang nadarama niya. Isang pagod na lagpas sa pisikal na pagkapagod. Isang pagod na mula sa kailanman habang ikot ng kanyang buhay. 2 klase sa community art. Umaga ay may klase sa kolehiyo. Tapos hapon ay 8 oras na grabe na trabaho. Tapos gabi ay tuloy-tuloy ang pag-aaral o pagguhit hanggang ang talukap ng mata niya. Parang may bigat na bakal. Lahat yon para kay Lily, ang 14 anyos niyang kapatid na babae, na ang mundo ay umiikot na lang sa puting dingding ng kwarto sa ospital sa kabilang bayan. Ang tawa ni Lily na dati pinakamaliwanag na tunog sa buhay ni Ana, ngayon ay mahinang bulong na lang sa pagitan ng hirap sa paghinga. Napakalaki ng mga bayarin sa ospital at si Ana ay nasa paanan nito. Pilit nilalagyan ng butil-butil na tsinelas para mabawasan. Kailangan i-check yung table 4. Sharma, nang ngumiti ka naman para sa Diyos. Parang pumupunta ka sa lamay eh. Galing yan kay Mr. Henderson, ang manager ng cafe. Isang lalaki na palaging tinatapalan pabalik ang manipis niyang buhok kasing higpit ng kanyang ugali. Hindi siya basta manager. Nagpapatrol siya. Pinilit ni Ana ang isang ngiti na parang natutuklap na pintura. Oo nga, Mr. Henderson. Dumaan siya sa masikip na lugar. Ang suot niyang luma at itim na sneakers ay medyo sumisipol sa makintab na sahig. Yung ginto na kutsara ay para sa Beacon. Mga sikat sa Hill. Mga mayamang matagal ng yumaman, mga tagapagmana ng trust fund, mga professor sa Harvard na may mga endowed chairs. Si Ana ay parang multo sa kanilang mundo. Nakikita lang kapag kailangang lagyan ulit ng kape o tanggalin ang mga plato. Diyan niya siya unang napansin. Yung babae sa table 7, sa tahimik na sulok malapit sa bintana. Mukhang mga late 70s na siya. Pero sobrang tuwid ng kanyang postura na para bang hindi siya tumatanda. Ang kanyang pilak na buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shinor at suot niya ay simpleng cashmere coat na kulay cream pero sobrang ayos ang pagkakatahi. Dahan-dahang iniinom niya ang isang tasa ng Earl Grey tea, nakatingin sa bintanang may patak ng ulan. Pero hindi sa kalye, nakatuon ang mga mata niya. Nakikita niya ang ibang panahon, ibang lugar. May malalim at hindi matitinag na kalungkutan sa kanya. Isang aura ng pag-iisa na parang nagpapalamig ng hangin sa paligid ng kanyang mesa. Ilang beses na siyang naserve ni Ana dati. Hindi masyadong nagsasalita ang babae, palaging may mahinang salamat po mahal, na parang tuyong dahon sa taglagas ang boses. Palagi siyang nagbabayad ng cash, palaging may bagong $20 na bill. Bayad para sa $4 na tsaa,
Isang tahimik na gawa ng kabutihan na pinasasalamatan ni Ana, pero may kaunting sama ng loob din. Ngayon parang mas malayo pa ang babae. Nakapatong sa mesa ang kanyang mga kamay na may guwantes, isa sa ibabaw ng isa pa. Habang nagdadaan si Ana para ihatid ang order sa mesa 6, napansin niya ang isang bagay sa daliri ng babae, kahit na natatakpan ng manipis na balat. Isang singsing. Pero hindi lang basta singsing, parang isang bituin, isang nakakulong na supernova, isang diamante na sobrang laki at linaw, nakalagay sa isang lumang platinum na singsing, kumikislap ng malamig. Asul-puting apoy kahit sa mahina ang ilaw ng kapehan, para siyang hiyas na makikita mo lang sa museo o sa red carpet. Isang piraso na mistulang nagbubulong ng mga dinastiya at yaman na sobrang laki, na parang hindi talaga masukat. Isang oras ang lumipas habang humina na ang lunch rush. Dahan-dahang tumayo ang babae sa mesa 7. Kinuha niya ang kanyang bag at sa isang huling titig palabas ng bintana, lumakad patungo sa pinto. Sandali siyang huminto, ngumiti ng bahagya kay Ana na may halong lungkot, tapos nawala na siya sa kulay abo ng hapon. Habang tumutunog ang maliit na kampanilya sa ibabaw ng pinto sa kanyang pag-alis, nilinis ni Ana ang mesa. Malamig ang tasa ng tsaa at malinis ang ilalim nito. Nandoon pa rin ang malutong na $20 bill tulad ng dati. Pero nang akaabot siya para pahiran ng mesa, biglang huminto ang hininga niya. Nandoon, sa tabi ng ilalim ng tasa, ang singsing. Siguro nahulog iyon mula sa daliri niya nung tinanggal niya ang mga guwantes. Nakahiga ito sa malamig na marmol, sobrang kislap laban sa madilim na bato. Hindi lang ito basta alahas, parang liwanag ito. Ang ilaw mula sa mga ilaw sa taas ay sumisilip sa bawat kanto nito, na parang naglalabas ng libong maliliit na bahaghari. Nasa ibabaw ng mesa, tumibok ng mabilis at parang natataranta ang puso ni Ana sa dibdib niya. Unang gusto niyang gawin ay sumigaw, habulin yung babae, pero nawala na ito agad. Pangalawang naramdaman niya ay isang madilim at mapanuksong boses sa loob ng kanyang tiyan. Yung singsing na yon, lumulakas yung boses sa isip niya. Yung singsing na yon ang mga kakaayos ng lahat, mga gamutan ni Lily, yung experimental na gamot na binanggit ng mga doktor, pero sobrang mahal daw. Wala na yung community college, totoong art school na. Isang apartment na may heater, talagang gumana. Wakas na sa pagod, sa takot, sa palaging pabigat ng kahirapan, tumingin siya sa paligid. Halos walang tao sa kapehan. Nasa likod na opisina si Ginoong Henderson, malamang sumisigaw sa supplier sa telepono. Walang nakakita. Nanginig ang kamay niya habang inaabot iyon. Ang metal ay malamig, mabigat, totoo. Pumikit siya at inipit iyon sa kamao. Ang matutulis na gilid ng mga facet ay dumidikit sa kanyang palad. Parang humahawak siya ng buhay na kuryente. Sa isang nakalilito na sandali, nakita niya ang kanyang kinabukasan na hati sa dalawang magkaibang landas. Nang mabawasan ng isa, ipinasok niya ang singsing sa kanyang bulsa ng apron, umuwi at nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Magiging magnanakaw siya, pero isang ligtas na magnanakaw. Maging ligtas si Lily sa kabilang daan. Ginawa niya ang tama kahit na natrap siya. Ang labanan ay isang pisikal na kirot. Labanan ng bawat mabuting instinct na meron siya at ng primal na desperadong pangangailangan na iligtas ang kapatid niyang babae. Ang alaala ng maputlang mukha ni Lily, ang tunog ng mga makina na palaging kasama niya, ay biglang sumagi sa isip niya. Sino ba itong matandang babae? Para sa kanya, siguro isang karaniwan lang itong singsing, na madaming bote na kayang palitan ng madali. Para kay Ana, parang himala iyon, parang huling pag-asa. Nakatayo siya doon na parang walang katapusang oras. Nasa kamay niya ang kapalaran ng kanyang mundo na nanginginig sa pawis. Ang bigat ng brilyante ng isang bilyonaryo ay parang bigat ng bumabagsak na bituin. Ang brilyante sa kanyang bulsa ay isang pisikal na pasanin. Sa buong natitirang oras ng kanyang trabaho, parang sinusunog nito ang murang koton ng kanyang apron.
Isang lihim na sobrang laki na parang naglalabas ng init. Sa tuwing dadaan si Ginoong Henderson, natatakot siyang kumurap. Sigurado siyang nakikita niya ang guilt sa mata niya. Parang bawat customer na pinagsisilbihan niya ay tinitingnan siya na parang may alam at may sisi. Yung tukso na naramdaman niya dati, pinalitan na ngayon ng sobrang hiya na parang lulunod siya. Hindi niya kaya. Nang tignan niya ang sarili niya sa madilim na bintana pagkatapos magsara, nakikita yung pagod na linya sa paligid ng mga mata niya. Alam niyang hindi niya pwedeng itayo ang mas magandang buhay para kay Lily sa pundasyon ng pagnanakaw. Pinalaki siya ng mga magulang niya na halos walang pera, pero sobra ang integridad. Yun ang totoong pamana nila sa kanya at hindi niya ito kayang ipagtaksil. Ang problema, wala siyang ideya kung sino ang babae. Ang matandang babae mula sa Mesa Siepe ay hindi naman pangalan na madaling hanapin. Wala ring credit card slip. Cash lang. Sa loob ng 2 araw, tinago ni Ana ang singsing sa isang maliit na kahon na may velvet lining na dati ay gamit sa pendant ng nanay niya, habang palala ng palala ang kanyang kaba sa bawat oras na lumilipas. Ang sagot ay nanggaling sa hindi inaasahang tao. Si Maria, isa pang waitress, ay walang ginagawa habang nagbo-break, kaya nag-scroll siya sa isang blog ng high society. "Tingnan mo ato," sabi niya. Pinapakita kay Ana ang phone niya. Gala ng Boston Philanthropic Society. "Tingnan mo itong mga dinosauro na to na naka-jewel." Pinagmasdan ni Ana ang mga litrato ng mga masayang mayayamang patrons, tapos bigla siyang natigilan. Doon, sa isang candid shot, malapit sa mga bulaklak, naroon ang babaeng nakita niya sa cafe. Nakasuot siya ng napakagandang midnight blue na gown, pero yung ekspresyon niya pareho pa rin. Prangka, elegante, at malungkot. Sa ilalim ng litrato, nakasulat, Elanena Vance ng Vance Industrial Fortune, matagal ng patron, Elanena Vance. Paulit-ulit sa isip niya ang pangalan, kapangyarihan at kasaysayan. Ang Vance Industrial ay isang dambuhalang kumpanya, isang institusyon sa Boston ng mahigit 1 siglo. Isang mabilis na paghahanap sa kanyang telepono ang naglabas ng mga artikulo, mga ulat pinansyal at isang nag-iisang matayog na address sa Brookline, isang lugar na puno ng malalawak na mga mansyon at sinaunang kayamanan. Kinabukasan, sa araw niyang walang pasok, sumakay si Ana ng 3 iba't ibang bus para makarating doon. Habang naglalakad siya sa huling kalahating milya, unti-unting napalitan ang mga simpleng bahay sa suburb ng matataas na mga bakod, mga bakal na tarangkahan at mga bahay na mas mukhang museo kaysa tahanan. Ang ari-arian ng Vance ang pinakamahigpit at kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, isang mahabang paikot-ikot na driveway ang dumaan sa malawak na maayos na damuhan, papunta sa isang napakalaking Georgian-style na mansyon na gawa sa pulang ladrilyo at puting marmol. Parang hindi ito bahay kundi isang kuta. Mahigpit na hawak ang maliit na kahon sa loob ng kanyang coat pocket. Naramdaman ni Ana ang matinding kaba at pakiramdam na kulang siya. Ang suot niyang luma na jeans at second-hand na coat ay parang kasuotang mahirap. Ano bang ginagawa niya dito? Iisipin nilang magnanakaw siya, na natakot, o mas lalo pa isang tao na nagtangkang humingi ng pabuya. Huminga siya ng malalim at nilakad papalapit sa ang sobrang laki ng pintuan sa harap. Binango ng mabigat na brass knocker at pinabagsak ito na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa malawak na pasukan. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto at isang mahigpit tingnan na babae na naka-uniformeng housekeeper ang lumabas. "Oo," tanong niya. Pinagmamasdan si Ana ng may halatang hindi pagkasiya. Ako po'y nandito para makita si Mrs. Elanena Vance." Nanginginig na sagot ni Ana, halos bumulong lang ang tinig. "May personal po akong usapin, sobrang importante. Si Mrs. Vance ay hindi kami tumatanggap ng biglaang bisita," sabi ng kasambahay habang nagsisimulang isara ang pinto. "Pakiusap?" Biglang naging matatag ang boses ni Ana, halong pag-aalala.
Sa tingin ko, may naiwang bagay siya sa Gilded Spoon Cafe. Nandun ako nagtatrabaho. Sabihin mo lang sa kanya, iyan. Nagatubili ang kasambahay, pero tumango ng mabilis. Maghintay ka dito. Sumara ang pinto. Naiwan si Anna sa malamig na hagdang marmol. Mabilis ang tibok ng puso. Makalipas ang ilang minuto, muling bumukas ang pinto. Makikita ka ni Mrs. Vance. Siya ay dinala. Dumaan ka sa isang maluwang na pasukan na may mataas na kisame, tabi ng mga oil painting ng mga matitinding mukha ng mga ninuno, papunta sa isang silid-aklatan na amoy lumang balat at lemon polish. Ang mga estante ng libro ay umaabot mula sahig hanggang kisame, at may nag-aapoy sa isang malaking bato na fireplace. Doon, nakaupo sa isang wingback na upuan, si Eleanor Vance. Kapag tiningnan ng malapitan, wala na ang malabong ilaw ng cafe. Mukhang mas marupok siya. Ang balat niya parang manipis na pergamino. Pero matalim, matalino, at matindi ang titig ng kanyang mga mata. Ikaw ang babae mula sa cafe, sabi niya. Sabi niya kalmado at maingat ang boses. Opo ma'am, sabi ni Anna. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang maliit na kahon. Sa tingin ko ito ay sa inyo. Naiwan ninyo ito sa mesa noong Martes. Inabot niya ang kahon. Sa unang pagkakataon, naputol ang pagkontrol ni Elena Vance. Lumaki ang mga mata niya at isang matalim na buntong hininga ang lumabas sa labi niya. Hinawakan niya ang dibdib niya habang nakatitig sa singsing. Hindi dahil sa ginhawa ng nakahanap ng mahalagang bagay, kundi dahil sa matinding damdamin ng isang taong natagpuan ng isang bagay na mahalaga. Isang nawalang bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang bituin ng Atoria, bumulong siya na may halong damdamin sa boses. Inabot niya ang kahon gamit ang nanginginig na kamay. Dumampi ang mga daliri niya sa kay Anna. Matagal niyang tiningnan ang singsing ng tahimik. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa wakas tumingin siya kay Anna, matindi ang titig. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito, anak? Tiningnan ko po, tahimik na sabi ni Anna. Sapat para baguhin ang buhay mo. Totoo yan, sabi ni Eleanor. Hinanap ang mukha ni Anna gamit ang mga mata. At yet, ibinalik mo pa rin ito ngayon. At edad, ang kahanga-hanga talaga niyan. Bakit? Naalala ni Anna si Lily. Kasi hindi ko yun pag-aari para lang itago. Kasi kapatid ko siya. Tinitingala niya ako. Kailangan maging karapat-dapat akong tingalain. Dahan-dahang tumango si Elena. May bahagyang paggalang na kitang-kita sa kanyang mga mata. Tumayo siya at nilakad papunta sa mabigat na lamesang mahogani. Binuksan ang isang drawer at kinuha ang checkbook. May utang na loob ako sa iyo na hindi kayang bayaran ng pera. Pero kailangan kong subukan. Sabihin mo sa akin kung ano ang halaga na, ayon sa sinabi mo, ay makakabago ng buhay mo. Nandito na ang sandali na pareho ng nasa isip ni Anna. Kinakatakutan pero pinapangarap din. Isang blankong tseke mula sa isang bilyonaryo. Pwede niyang hilingin ang buong halaga ng gamutan ni Lily. Pwede niyang ayusin lahat ng problema niya sa isang numero lang. Pero nang tumingin siya sa matandang babae, sa tapat at luhaan nitong mga mata, may nagbago sa kanya. Pakiramdam niya mali ang tumanggap ng napakalaking gantimpala. Parang masisira ang ginawa niya. Magiging isang transaksyon lang ang pagiging tapat niya. Hindi na po kailangan, Mrs. Vance, sabi ni Anna na nakakagulat na matatag ang boses. Huminto sa pagsusulat si Elena at tumingala. Hindi makapaniwala. Patawarin mo ako. Hindi ko ito ibinalik para sa gantimpala, sabi ni Anna. Ibinalik ko ito kasi tama lang na gawin. Nagatubili siya. Tapos sinubukan ang pagkakataon. Pero kung talagang gustong tumulong, ang gamot ng kapatid ko ngayong linggo ay nagkakahalaga ng $370. Hirap na hirap kami sa gastusin. Kung gusto mong tumulong diyan, sobrang pasasalamat ko. Tumingin si Eleanor Vance kay Anna. Hindi mabasa ang kanyang mukha. Inasahan niya ang kasakiman o pagsasamantala. Pero hindi siya handa sa ganito. Para dito, isang babae na nagbalik ng multi-million-dollar na singsing at humingi ng mas mababa sa $400. Dahan-dahan niyang pinunit ang check na sinimulang isulat.
Kinuha niya sa kanyang pitaka ang 4 na bagong $100 na bill. Tanggapin mo ito, sabi niya. Mas malumanay na ang tinig. At gusto ko ang pangalan mo. Buong pangalan mo. Ana Sharma. Ana Sharma. Paulit-ulit na sinabi ni Eleanor na parang nilalasap ang pangalan. Napaka-espesyal mong babae. Salamat mula sa kaibuturan ng puso ko. Salamat. Nang umalis si Ana sa mansyon at naglakad pabalik sa mahabang paikot-ikot na driveway, ang $400. Sa bulsa niya ramdam niya na mas mahalaga iyon kaysa sa kahit anong diamante. Pakiramdam niya ang gaan ng loob niya. Parang wala siyang pasan. Hindi pa niya alam. Pero ang pagtanggi niya sa malaking yaman ay mas nainteresado si Ellen Vance kaysa sa mismong pagbalik ng singsing. Isang bihirang gawa ng pagkatao na nagtanim ng kuryosidad sa isip ng nag-iisang bilyonaryo. Isang binhi na malapit ng tumubo sa pinakahindi inaasahang paraan. Isang linggo na bumalik ang buhay sa matindi at paulit-ulit na ritmo nito. Ang $400 ay pansamantalang solusyon lang, isang malalim na hinga muna, isang buhay na palaging nalunod. Natalakay nito ang gamot ni Lily at ilang lumang bayarin, pero ang dambuhalang utang ay nanatiling matatag at napakalaki. Bumalik si Ana sa marangyang restaurant, nagpunas ng mga mesa at naglingkod sa mga walang pakialam na customer. Ang alaala ng mansyon ng mga Vance ay parang kakaiba at malinaw na panaginip. Akala niya hindi na muling maririnig ang matandang babae. Samantala, sa tahimik na pag-iisa ng malawak niyang aklatan, hindi payapa si Elena Vance. Ang pagbabalik ng singsing ay hindi niya naranasang magdala ng kapanatagan na inaasahan niya. Inaasahan. Sa halip muling binuksan nito ang sugat na halos 60 taon nang nananakit. Ang bituin ng Atoria ay hindi lang basta isang pamana ng pamilya. Ito ang huling alaala niya kay Clara Ara, ang kapatid niyang babae. Clara Ara. Parang multo ang pangalang iyon sa kanyang mga labi. Kapatid niya na 7 taon ang pagitan. Siya ang artista, ang malayang kaluluwa, ang naglalagablab na kometa kumpara kay Elelanena, na matalino at nakaapak sa lupa, at nawala siya sa kanilang buhay nung siya'y 20 taong gulang pa lang. Isang buhay ang nakakaraan. Ayon sa opisyal na kwento, tumakas daw siya papuntang Europa kasama ang isang pintor na walang pera. Tinanggalan ng anumang komunikasyon, pero alam ni Elelanena na mas madilim at masakit ang katotohanan. Ang kanilang ama, isang malamig at mapang-utos na patriarka, ang nagpaalis sa kanya matapos ang isang matinding alitan. At sa matigas na pride ng pamilya, parang pinawalang bisa na lang siya. Si Elelanena, noon ay isang batang babae pa lang, ay natakot na lumaban sa kanya. Isang pagkukulang sa tapang na sumusunod sa kanya araw-araw mula noon. Ang singsing ay kay Clara Ara, regalo sa ika-8 niyang kaarawan. Hawak ni Elelanena ang singsing, nililinis ito gamit ang malambot na tela sa ilalim ng ang maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Nang makita niya ito, isang bagay na hindi niya napansin sa loob ng 60 taon na pag-aari niya. Nasa loob ng platinum na singsing, sobrang liit na halos hindi makita ng mata. Isang maliit na bahagyang ukit, malinaw na ginawa ng isang bihasang alahero, pero nakatago sa masalimuot na disenyo. Tumalon ang kanyang puso. Kinuha niya ang magnifying glass mula sa kanyang mesa at inilapit sa kanyang mata. Doon, sa napakaliit na sulat, may mga karakter na 42.3 at 84 degrees holes and 71.05 in. Isang hanay ito ng mga geographical, mga coordinates, latitude at longitude, at 2 initials, isang D. Nanginig ang mga kamay ni Elelanena. Baguto, isang mensahe ito, isang clue na iniwan ni Clara Ara, nakatago sa harap ng lahat ng 6 na dekada. Ano kaya ibig sabihin nito? Agad niyang hinanap sa computer niya at lumabas na ang coordinates ay tumutukoy sa isang partikular na lugar dito sa Boston Post Office Square, isang maliit na pampublikong parke sa puso ng Financial District. Pero sino ba si AD? Ang pintor na sinasabing nilisan ni Clara Ara ay si Julian Croft. Hindi tugma ang mga initials. Ilang araw nang hindi makalimutan ni Elelanena ang misteryo.
Ramdam niya ang kakaibang sigla na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero ramdam din niya ang sobrang pag-iisa. Matagal nang pumanaw ang asawa niya. Wala siyang mga anak. At ang mga kaibigan niya sa lipunan ay puro porma lang, walang tunay na tiwala. Kanino siya magtitiwala? Kanino siya hihingi ng tulong? Paulit-ulit sa isip niya ang waitress. Si Ana Sharma, yung babaeng may tapat na mga mata at tahimik na dignidad. Yung babaeng nagbalik ng milyon-milyon pero humingi lang ng daan-daan. Doon, may lakas siya sa sarili. Isang linaw ng pagkatao na hindi maipaliwanag na nakit si Elelanena. At may iba pa. Isang kumikislap na bagay na hindi niya matukoy. Nagdesisyon siya. Hindi ito pangkaraniwan, baka nga sablay pa. Pero tama ang pakiramdam niya. 2 araw matapos noon, habang pinupunas ni Ana ang counter, pagkatapos ng lunch rush, tumunog ang kampanilya sa pinto ng Gilded Spoon. May dumating na makintab na itim na town car sa labas at isang trooper na nakauniforme ang nagbukas ng pinto para kay Eleanor Vance. Tumahimik ang cafe. Pati si Ginoo. Lumabas si Henderson sa opisina niya at na-stun siya na hindi makapagsalita. Si Elelanena Vance, na mukhang sobrang elegante pa rin suot ang tweed na Amerikana, diretso siyang nagpunta sa counter kung saan frozen si Ana hawak ang basahan sa kamay. Miss Sharma, sabi ni Elelanena, malinaw at malakas ang boses sa tahimik na kwarto. May alok ako sa'yo, isang business proposition. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Naguguluhan, tumangulang si Ana. At bigla namang naging palakaibigan si Mr. Henderson at inalok ang opisina niya. Sa loob ng masikip at magulong kwarto, diretso si Elelanena sa punto. Ana, kailangan kitang kunin. Kunin? Namumula si Ana. Para maging waitress sa mansion mo? Hindi, sabi ni Elelanena, may bahagyang ngiti habang dinadampi ang labi. Kailangan kitang tulungan na lutasin ang isang misteryo, isang personal na bagay. Kailangan nito ng pagiging maingat, matalino, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Mga katangiang napatunayan mo ng taglay mo ng sobra. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa singsing, ang koneksyon nito sa matagal nang nawalang kapatid niyang si Clara Ara, at ang pagkakatuklas ng isinulat niya. Hindi niya ibinunyag ang masakit na kasaysayan ng pamilya. Ang sabi lang ay nawala ang kanyang kapatid na babae at ito ang unang palatandaan na nakuha niya sa loob ng 6 na taon. Matanda na ako, Ana, sabi niya. Humuhupa ang tinig. Hindi ko kaya mag-ikot-ikot sa syudad ng mag-isa. Kailangan ko ng kasama, isang katulong, yung matalas ang mga mata at malinaw ang isip. Siyempre babayaran kita ng maganda. Mas malaki pa kaysa kinikita mo dito. 5,000 dolyar ang sweldo mo kada linggo hanggat matapos ito. Napaikot-ikot ang isip ni Ana. Ang laki ng bilang. Sobrang laki na hindi mo talaga maiintindihan. Hindi lang ito sweldo. Ito ay isang pagliligtas. Ito ang kinabukasan ni Lily. Ito ang katapusan ng sobrang pagod na pumipinsala sa kaluluwa. Pero nakakatakot din. Mrs. Vance, ewan ko kung paano maging isang private investigator. Waitress lang ako, estudyante ng sining. Nagliwanag ang mga mata ni Elelanena sa totoong interes. Ganun ba ate ko? Clara Ara, artist siya, talagang magaling. Tumingin siya kay Ana ng mas malalim na tingin. Baka pala tandaan yan. Pakiusap, Ana. Mas mahalaga ito sa akin kaysa sa lahat ng pera na meron ako. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa kapatid ko bago ako mamatay. Tutulungan mo ba ako? Ang paghingi ng tulong sa tinig ng matandang babae ay hindi matanggihan. Isang sigaw ng tulong na tumimo sa tahimik na pagkadismaya ni Ana. Ito ang pagkakataon, isang kakaiba at halos di makapaniwalang pagkakataon para makatakas sa buhay niya. Matulungan ang kapatid. At baka, just baka, maging bahagi ng isang mahalagang bagay. Anong gagawin natin muna? Tanong ni Ana. Halong takot at nakaka-excite na determinasyon ng boses niya. Isang napakagandang ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Elelanena Vance.
taon ng lungkot. Una, sabi niya, kumikislap ang mga mata dahil sa bagong layunin. Iiwan mo na yung nakakainis na trabaho mo, tapos punta tayo sa Post Office Square. Ang pagtalikod sa marangyang buhay ay isa sa pinakamasayang sandali sa buhay ni Ana. Ang mukha ni Mr. Henderson na puno ng pagkabigla nang isuko niya ang kanyang apron ay isang alaala na hindi niya makakalimutan. Isang oras lang ang lumipas. Hindi na siya si Ana Sharma na waitress. Siya na ngayon ay si Ana Sharma, kasama sa isang bilyonaryong may misyon. Ang biglaang pagbabago ay parang pumasok siya sa buhay ng iba. Ang unang hintuan nila ay sa Post Office Square, isang maayos na berdeng lugar. Parang oasis ng mga puno at upuan sa gitna ng matataas na gusali ng salapi. Para kay Elena, lugar iyon na hindi niya napuntahan ng ilang dekada. Nang bumaba siya sa town car, bahagyang sumandal sa braso ni Ana, tiningnan niya ang paligid na may halong nostalhiya at kaba. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ni Ana habang tinitingnan ang parke. Ewan ko, sagot ni Eleanor. Isang plake, isang estatwa, kahit ano na may kinalaman sa mga initial na AD. 2 oras silang naghanap. Sinilip nila bawat upuan, bawat monumento, bawat bato sa paikot-ikot ng mga daan. Wala silang nahanap. Ang parke ay dedikado sa mga veterano ng digmaan at mga tagapag-ambag sa lungsod. Pero wala ni isa na may initial na AD. Nang unti-unting lumubog ang araw at humaba ang mga anino, naupo si Eleanor sa isang bangko. Ramdam ang bigat ng dumadaloy ang pagkadismaya sa kanya. Siguro ito na talaga ang dead end. Isang walang kwentang doodle lang. Ayaw talagang paniwalaan ni Ana iyon. Hindi, sabi niya habang nag-iisip. Sobrang specific ng coordinates. Totoo ang mensahe. Hindi lang talaga tayo tumitingin sa tamang lugar o tamang oras. Tumingin siya sa paligid sa mga modernong skyscraper. Siguro ilang beses na napagawa itong parke sa nakalipas na 600 taon. Ano kaya ang nandito noon? Sabihin natin noong 1965. Napakalaki ng mga mata ni Elena. Siyempre, ang matalino mong anak. Kinabukasan nasa Boston na sila. Sa public library, nagbabasa siya sa mga archives ng lungsod. Grabe ang hirap ng trabaho. Paulit-ulit nilang tinitingnan ang mga microfilm. Sinusuri ang mga lumang mapa ng lungsod at mga litrato mula pa noong dekada 60. Si Ana, dahil sa pagiging artist at matalas ang mata sa detalye, mabilis niyang napapansin ang mga pagbabago sa paligid ng lungsod. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nahanap niya ito. Isang mapa mula 1964. Nandoon ang Post Office Square, pero sa kanto kung saan ngayon may makintab na gusali ng bangko, ibang gusali ang nakatayo noon. Isang maliit, elegante, 3 palapag na gusali na may karatulang Argent Gallery. Hininga si Ana habang hinahaplos ang pangalan gamit ang daliri. Argentum ay Latin ng pilak, bulong ni Elena. Pero di ko yata kilala yung gallery na yon. Hanap tayo ng ibang pangalan, sabi ni Ana. Siguro yung may-ari yun. Kailangan pa ng mas malalim na hanap. Nilipat nila ang paghahanap mula sa mga mapa papunta sa mga rehistro ng negosyo noong panahon na yon at nahanap nila. Yung may-ari ng Argent Gallery, si Alistair Finch, hindi AD, sabi ni Eleanor. Medyo bumagsak ang balikat. Teka, sabi ni Ana, mabilis ang tibok ng puso. Tingnan mo yung mga kasosyo sa negosyo na nakalista. 2 sila. Siya. Itinuro ang pangalawang pangalan na nakalimbag sa parehong malabong tinta. Mga may-ari na sina Alistair Finch at Damian Croft. Damian Croft. DC, hindi AD. Malapit na pero hindi tugma. Parang dead end na naman ito. Malapit na silang sumuko sa araw na iyon nang mapansin ni Ana ang isang bagay sa isang society column mula sa isang pahayagan noong 1965 na nagsasabing may charity auction sa gallery. Ang Argent Gallery, nakasama sa pagmamay-ari ng gwapong si Alistair Arts. Nagsagawa si Damian ng isang kahangahangang event. Alistair Damian. Binasa ni Elena sa likod ng balikat niya. Bahagyang nanginginig ang boses. AD, hindi ito yon, ang apelido niya.
Unang pangalan at gitnang pangalan niya iyon, Alistister Damian, ang pangalan ng susi. Ngayon may pangalan na silang makakabit kay Clara Ara. Nagbago ang kanilang pagsasaliksik. Naging mas focus, mas personal. Nakakita sila ng mga pagsusuri sa sining mula noong panahon na iyon na pumupuri sa Argent Gallery dahil sa pagsuporta nito sa mga bagong avant-garde na artista. Isang pagsusuri noong 1966 ang partikular na nagbanggit ng isang kahangahangang talentadong baguhan, ang misteryosong si Vance. Vance? Bulong ni Anya. Clara Ara Vance. Ipinapakita niya ang kanyang mga gawa doon, sabi ni Elena. May luha na dumadaloy sa pisngi, pababa sa kanyang kulubot na pisngi. May career pala siya at hindi namin alam. Masakit man, pero nakakapagpasaya rin ang pagkakatuklas. Patunay ito na hindi lang basta nawala si Clara Ara. Nagtayo siya ng buhay para sa sarili niya. Isang buhay na nakasentro sa kanyang passion. Isang buhay na hindi kinilala ng pamilya niya. Dinala sila ng investigasyon sa mga lumang direktori ng mundo ng sining at sa huli isang malungkot na tuklas. Si Alistister Damian, isang masigla at kilalang tao sa art scene ng Boston, ay namatay ng maaga. Isang aksidente sa kotse noong 1968, 2 taon lang matapos ang tagumpay ni Clara Ara. Review. Mabilis na nagsara yung Argent Gallery pagkatapos noon. So, dito nagtatapos yung kwento noong 1968. Sabi ni Ana ng mahina. Nakita yung malalim na lungkot sa mukha ni Elena. Siguro hindi pa, sagot ni Elena. Matatag ang boses niya. Nawala man si Alistister Damian, paano naman yung pamilya niya? Yung mga records niya, yung inventory ng gallery. Saan napunta lahat ng mga painting ni Clara Ara? Hindi na lang tungkol sa paghahanap kay Clara Ara ang laban na ito. Tungkol na ito sa pagbawi ng kanyang pamana. Para kay Elena, ito ay paraan ng pagsisi, isang paraan para parangalan siya. Ang kapatid na matagal na niyang nabigo. Para kay Ana, iba ito. Ramdam niya ang kakaiba, halos espiritual na koneksyon sa artistang matagal nang nawala. Nakikita niya sa isip niya ang mga painting ni Clara Ara. Ini-imagine ang pakikibaka at tagumpay niya sa mundong. Kahit ilang dekada na ang lumipas ay mahirap pa rin para sa mga batang artista. Nag-hire sila ng private investigator para hanapin ang mga buhay na kamag-anak ni Alistister Damian. Ang investigator, isang seryosong lalaki na si Mr. Graves, ay mabilis kumilos. Sa loob ng 1 linggo, nahanap na niya ang nag-iisang buhay na kamag-anak ni Alistister. Isang kamag-anak, isang pamangkin na retiradong accountant na nagngangalang Robert Sterling na nakatira sa isang tahimik na suburb sa labas lang ng lungsod. Inayos ni Elena ang isang pagkikita. Habang nagmamaneho sila papunta sa simpleng bahay, may halong kaba at excitement sa loob ng sasakyan. Si Robert Sterling ang posibleng huling piraso ng kwento. Siya ang lalaking hawak ng huling bahagi ng kwento ni Clara Vance. O baka naman isa na namang dead end. Isa na namang pinto na magsasara sa isang 60 taong misteryo. Si Robert Sterling ay isang kalmadong lalaki na nasa late 60s na may mababait na mga mata at ngumingiti ng maliwalas. Halos wala siyang alam tungkol sa marangyang buhay ng tiyuhin bilang may-ari ng gallery. Dahil bata pa lang siya nang mamatay si Alistister. Pero masinop siyang tagapangalaga ng kasaysayan ng pamilya. Pagkatapos mamatay ang tiyuhin, paliwanag niya, dinala sila sa isang maalikabok at maingat na inayos na atik. Ang partner niya si Damian Croft ang humahawak sa mga gawain ng gallery. Karamihan sa mga sining ay naibalik sa mga artist o naibenta, pero may personal na koleksyon si tiyuhin Alistister na tinago niya sa bahay. Nang siya'y pumanaw, dito na ito dinala. Nasa mga trunk na ito simula noon. Mula noon. Itinuro niya ang isang tambak ng malalaking leather-bound na steamer trunk sa sulok. Napatingin si Elena ng malalim ang hininga. Sa paintulot ni Robert, binuksan nila ang una. Bumalot sa hangin ang amoy ng turpentine, langis ng lino at lumaatis.
Sa loob, maingat na nakabalot sa panluma at dilaw na tela, ay maraming mga pinta. Habang dahan-dahang binubuksan ni Ana ang unang canvas, napabuntong hininga siya. Matapang, buhay na buhay, at puno ng totoong damdamin ng estilo. Isang portrait ito ng isang batang lalaki na may matindi at malalim na mga mata. Siguro si Alistister Damian. Ang pagkilos ng brush ay kumpiyansa. Ang paggamit ng kulay ay bihasa. Ito ay gawa ng isang tunay na may talento na artista. Siya to, bulong ni Elena. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang gilid ng canvas. Maliit pero malinaw ang pirma. CV. Isa-isa nilang binuksan ang mga painting. May mga dagat na bagyong-bagyo, mga personal na portrait, at mga abstract na pagsabog ng kulay. Ito ang buong buhay na trabaho, kaluluwa na inilantad sa canvas. Hindi lang basta hobby si Clara Vance. Isa siyang master. Ang tatay ko, sabi ni Elena, ang boses niya. Napalunok sa pagsisisi nang tumingin siya sa isang lalong nakakabagabag na self-portrait ni Clara Ara. Tinawag niyang art nito ay isang pambatang pagpapaligaya lang. Gusto niyang magpakasal siya ng maayos, maging isang may bahay sa mataas na lipunan. Hindi niya makita to. Ayaw niyang makita. Sa ilalim ng pangatlong baul, sa ilalim ng huling mga pinta, may nahanap si Ana. Isang mabigat na journal na nakabalot sa balat. Puno ang mga pahina ng maganda at malalambing na sulat. Diary ito ni Clara Ara. Pwede po ba namin ito? Tanong ni Eleanor kay Robert. Halos bulong ang boses. Tumango siya ng mabait. Nakaupo sa maalikabok na atik habang dumadaan ang huling liwanag ng hapon sa isang bilog na bintana. Nagsimulang magbasa sina Elena at Ana. Muling bumuhay mula sa mga pahina ang tinig ni Clara Ara na tahimik ng 60 taon. Isinulat niya ang kanyang matinding pagmamahal sa sining, ang kanyang pagkadismaya sa mga inaasahan ng pamilya, at ang malalim, lubos na pag-ibig niya kay Alistister Damian. Hindi lang siya ang may-ari ng kanyang gallery, siya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Siya ang naniwala sa kanya, ang nakakita ng kanyang galing kahit bulag ang sariling pamilya niya dito. Ang inscription sa singsing biglang naging malinaw. Ang mga coordinates ay tumuturo sa kanilang gallery, sa mundong pinagsaluhan nila. Ay ang mga inisyal ng lalaking minahal niya. Habang binabasa ni Eleanor ang mga salita ng kapatid niya, tuluyang bumigay ang kanyang pagkontrol sa sarili. Ang eleganteng matatag na bilyonaryo ay hindi umiyak ng tahimik, kundi umiyak ng malalim at magaspang na hilik ng pagsisisi at pagkawala. Alam ko inamin niya kay Ana na nanginginig ang boses. Alam ko na mahal niya siya. Nalaman ng tatay ko. Tinawag niyang Bohemian Fortune Hunter si Alistister. Pinagbawalan niya si Clara Ara na makipagkita sa kanya. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Sinabi ng tatay sa kanya na kung pipiliin niya si Alistister, tatanggalin siya sa pamilya, parang patay na sa amin. Nandun ako. Edad 27 na ako noon, may asawa at takot. Pumakiusap siya sa akin na tumayo at kausapin si tatay, pero nanahimik ako. Pinili ko ang pag-aproba ng tatay kaysa kaligayahan ng kapatid ko. Kinabukasan, wala na siya. Nakabitin sa alikabok na hangin ng pagtatapat, isang kasalanang asiksun taon nang nakatago na ngayon lang sumilip sa liwanag. Hindi alam ni Ana ang sasabihin. Pinahid niya lang ang kamay sa balikat ng matanda para aliwin siya. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado, hindi mayaman at mahirap. Dalawang babae lang sila na pinagdugtong ng alaala ng isang tao. Nagpatuloy sila sa pagbabasa. Ang mga diary entry pagkatapos umalis ni Clara Ara sa bahay ay puno ng hirap at saya. Sila ni Alistister ay nahirapan sa pera, pero nariyan sila para sa isa't isa at sa kanilang pagmamahal sa sining. Ibinuhos nila ang lahat ng kaya nila sa Argent Gallery. Ang entry tungkol sa kanyang unang magandang review ay puno ng tagumpay at labis na tuwa, tapos nagbago ang tono. Mga entry mula sa huling bahagi ng naging palyo na at may halong kaba ang 1967. Sinulat ni Clara Ara na nararamdaman niyang hindi siya maganda ang pakiramdam
laging pagod. Ang huling entry noong Enero 1968 ay maiksi at hirap basahin. Kinumpirma ito ng doktor ngayon. Mukhang mas maikli ang oras ko kaysa sa inaasahan ko. Ang tanging pagsisisi ko lang ay yung mga likhang sining na hindi ko na magagawa at ang buhay na hindi ko na maibabahagi sa mahal kong si Alice Tister. Pinakiusapan ko siya ng isang bagay. Kung may mangyari sa akin, huwag niyang kontakin ang pamilya ko. Ninanakaw ng kanilang pride ang nakaraan ko. Hindi ko hahayaang maagaw nila ang alaala ko. Nasa akin ang aking pamana. Yun na yung mga canvases. Sapat na yun. Wala nang ibang sumali. Patay na si Alice Tister Damian sa isang aksidente sa kotse ilang buwan lang matapos nito. At may malubhang sakit si Clara Ara. Hindi siya basta nawala lang. Namatay siya ng mag-isa na hindi na malapit sa pamilya na dapat sana'y kasama niya. Ang tahimik sa atik ay grabe. Tanging iyak lang ni Elena ang naririnig. Nalaman na ang misteryo, pero ang katotohanan ay isang trahedya na mas malalim kaysa inakala niya. Hindi niya nawala ang kapatid niya dahil sa ibang bansa, kundi dahil sa kanya. Kalupitan ng sariling pamilya at ang sariling duwag niya. Habang maingat na nire-repack ni Ana ang diaryo, may maliit na piraso ng papel na nakatiklop na nahulog mula sa pagitan ng likod na pabalat at leather na binding. Mukha itong resibo o sertipiko. Binalot niya ito. Hindi ito resibo. Isa itong birth certificate na may petsang September 12, 1968. Nakalagay ang pangalan ng ina bilang Clara Ara Ann Vance. Ang pangalan ng ama ay Alistar Frederick Damian. Ang pangalan ng bata ay Rosalie Vance Damian. Hindi namatay si Clara Ara dahil sa kanyang sakit noong magang 1968. Nabuhay siya ng sapat para manganak ng isang anak na babae. Isang anak na babae na walang nakakaalam na umiiral. Nang matagpuan ang birth certificate, nagbago ang lahat. Mula sa kwento ng nawalang pag-ibig, naging kwento ito ng isang lihim na buhay, isang sanggol. May anak si Clara Ara, si Rosalie. Bulong ni Elena, ang mga mata niya'y bilog sa gulat at puno ng di matitinag na pag-asa. May pamangkin ako. Siya ang magiging Diyos ko. Ngayon na nasa huling 50s na siya, napakalaki at nakakatakot ang tanong. Ano na ang nangyari sa kanya? Patay na si Clara Ara. Patay na si Alice Tister. Sino ang nagpalaki sa bata? Si Ginoong Graves, ang pribadong investigador, ay tinawag muli para sa isang bagong urgenteng misyon. Hanapin si Rosalie Vance Damian. Hindi na sa mga archives ng mundo ng sining ang paghahanap, kundi sa magulong talaan ng mga ampon, ampunan at social services mula pa noong huling bahagi ng 1960s. Habang nagtatrabaho ang investigador, si Ana at Elena naman ay nakatuon sa legasiya ni Clara Ara. Si Elena na may seryoso at matinding determinasyon ay inayos na maipagawa ng profesional ang lahat ng mga painting ni Clara Ara para maibalik ang ganda at maipasa sa appraisal. Nabigla ang mundo ng sining. Ang pagkakatuklas ng isang kilalang hindi pa nakikilalang mid-century na artist ay malaking balita. Nagkagulo ang mga kurator mula sa mga malalaking museo para makita ang mga gawa niya. Si Clara Vance, na tinanggal sa alaala ng pamilya niya, ay malapit nang maging immortal sa tulong nila. Sa mga panahong ito, lumalim ang samahan ni Ana at Elena. Halos maging parang pamilya na. Magkasama silang gumugol ng araw, nagtatrabaho, nag-uusap, at nagsasalo ng pagkain sa malawak at tahimik na mansyon. Nalaman ni Elena ang mga pangarap ni Ana, pati na rin ang mga hirap niya sa pagbayad para sa sining. Sa school, palagi niyang iniisip si Lily, ang kapatid niya, na laging nagpapahirap sa kanya ng loob. Si Ana naman, nakikita niya sa likod ng matatag na milyardaryo ay isang nag-iisa at puno ng pagsisisi na babae. Palagi na niyang naiisip ang tungkol sa kwento ng pamilya nila. Namatay ang mga magulang nila sa isang aksidente sa sasakyan nung siya ay 10 anyos pa lang, kaya siya na ang nag-alaga kay Lily. Alam niya na ang nanay nila, si Sarah, ay isang ampunang pinalaki sa foster care. Hindi kailanman nakilala ng nanay niya ang sariling mga magulang.
Nakakalungkot iyon. Dala-dala niya ang pakiramdam na para bang wala siyang koneksyon sa nakaraan. Isang gabi, habang tinutulungan ni Ana si Elena na ayusin ang mga painting, nakakita siya ng maliit na hindi pa tapos na canvas sa ilalim ng isang baul na hindi nila napansin. Hindi ito malaking tanawin o matinding portrait. Simple lang, isang banayad na sketch ng isang ina na may hawak na bagong silang na sanggol. Ang mukha niya ay puno ng pagmamahal. Nakatago sa likod ng canvas ay isang maliit na napangitim na black and white na litrato. Pareho ang eksena. Isang batang babae na may mga katangiang madaling makilala kay Clara Ara Vance. Kahit na mahina at pagod, nakahiga sa tila isang himlayan sa ospital, yakap ang isang maliit na sanggol. Nakangiti siya, ngiti na puro dalisay na pagmamahal. Namilig ang dugo ni Ana. Tinitigan niya ang mukha ng babae. Si Clara Ara iyon, pero sobrang pamilyar din. Kinuha niya ang wallet sa bag niya at inilabas ang nag-iisang litrato niya ng sariling ina noong bata pa ito. Pinaghambing niya ang dalawang larawan, ang kumupas na larawan ni Clara Ara at ang luma na larawan ng kanyang ina, si Sarah. Hindi lang kapansin-pansin ang pagkakahawig, kundi halos pareho talaga. Parehong mataas ang pisngi, pareho ang hugis ng mga mata, pareho ang banayad na kurba ng mga labi. Parang kambal sila. Hindi kambal. Nagsimulang mag-isip si Ana ng mabilis. Pinagdugtong-dugtong ang mga bagay na dati hindi niya alam na meron pala. Ang nanay niya, si Sarah, ay ulila. Pangkaraniwan ang pangalang Sarah pero si Rosalie. Minsan, binabago ang pangalan ng mga tao kapag inaampon. Ang hilig ng nanay niya sa sining, talento na ipinasa nito kay Ana. Pero palaging tinuturing ni Ana na isang walang kwentang libangan lang. Yung malalim at hindi maipaliwanag na pakiramdam ng koneksyon na naramdaman ni Ana kay Clara Ara. Kwento mula sa simula. Eleanor, sabi niya, nanginginig ang boses niya na halos di makabigkas ng mga salita. Kailangan mong makita ito. Lumapit si Elena, tinitingnan ang dalawang litrato sa nanginginig na mga kamay ni Ana. Agad niyang nakita. Parang umikot ang mundo sa sarili nitong axis. Hindi pwedeng totoo. Huminga si Elena. Dinilaan ang kamay niya sa bibig. Sarah, ang nanay mo. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono ng matinis at matalim sa tahimik na kwarto. Gumalaw si Elena na parang tulala at sinagot ito. Siya si Ginoo. Graves. Nahanap namin siya. Mrs. Vance, nag-crackle ang boses ng investigador sa linya. Closed adoption to, sobrang hirap sundan. Yung baby, Rosalie Vance Damian, inilagay sa state foster system noong late 1969 matapos pumanaw ang nanay niya. Ilang taon pagkatapos, inampun siya ng isang mag-asawa na Miller ang apelyido. Pinalitan nila ang pangalan niya. Tinawag nila siyang Sarah. Bumagsak si Elena ng telepono. Tumunog ito nang tumama sa marmol na sahig habang tuloy ang boses ng investigador na nagsasalita sa hangin. Nakatingin siya kay Ana. Napuno ng isang siglo ng pagkabigla, pagsisisi at unti-unting himalang pag-unawa ang mga mata niya. Ang ulila. Ang grandniece niya ay pinangalan ng Sarah. Ang ina ng waitress ay isang ulilang nagngangalang Sarah. Ang mukha sa litrato ay mukha ng ina ni Ana. Isa lang ang posibleng konklusyon. Sobrang kakaiba ito. Imposible, pero totoo. Si Clara Ara Vance ay lola ni Ana. Si Rosalie na pinalitan ng pangalang Sarah ay ina ni Ana. At si Elena Vance, ang bilyonaryo, ay great aunt ni Ana. Ang waitress na naibalik ang singsing na diamante, hindi siya isang estranghero. Siya ay pamilya. Siya ang huling nabubuhay na inapo ng kapatid na babae na buong buhay na iniyak ni Elena. Hindi aksidente na naibalik ang singsing. Sa isang di makatuwirang swerte, nakabalik ito sa tamang tahanan. Ang revelasyong ito ang bumagsak sa mundo ng dalawang babae. Nakaupo sila sa malaking silid-aklatan. Ang mga litrato at sertipiko ng kapanganakan ay nakalatag sa mesa na gawa sa mahogani na parang mga banal na kasulatan
at ang hangin ay punong-puno ng bigat, ng 60 taon na mga salitang hindi nasabi at mga lihim na hindi nalaman. Para kay Ana, parang nagbago ng todo ang pagkakakilanlan niya. Hindi na siya si Ana Sharma, ang apo ng mga imigranteng hindi kilala, isang batang walang koneksyon sa kasaysayan. Siya na ngayon si Ana Vance Damian, apo ng isang mahusay na artista at grandniece ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa Boston. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang dugo ng mga Vance at ang malikhaing kaluluwa ni Clara Ara. Sobrang bigat ng katotohanan to, sobrang laki na hindi niya maunawaan agad. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na ginagamit niyang mag-sketch at magpinta. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya kung saan ang galing ang kanyang passion. Pamanang minana iyon. Para kay Elena, sobrang laki ng saya na halos masakit na. Kasabay nito ang matinding lungkot sa puso para sa lahat ng mga nawalang taon. Yung mga dekadang sanay nakilala niya si Sarah, ang pamangkin niya. Yung mga taon na sanay natulungan niya sina Ana at Lily, ang sariling pamilya niya. Nahirap lang ilang milya ang layo habang siya ay nag-iisa sa kanyang gintong hawla, nagdadalamhati sa isang multo. Mabigat ang konsensya, pero mas matindi ang matinding pagmamahal na nagpoprotekta sa batang babae na nakaupo sa tapat niya. Siya. Sobrang tagal, umiiyak si Elena habang inaabot ang kamay ni Anya sa kabilang dulo ng mesa. Sobrang tagal, nandito ka lang pala. Walang madaling sagot, walang simpleng paraan para maintindihan ang imposible. Nag-usap sila ng mga oras habang gabi na hanggang madaling araw. Kinuwento ni Anna kay Elena ang lahat tungkol sa kanyang mga magulang, tungkol sa kanilang simpleng mapagmahal na buhay at sa kanilang trahedyang pagkamatay. Sinabi niya ang tungkol sa tahimik na kalungkutan ng kanyang ina dahil hindi niya kailanman nalaman ang sariling kwento, isang kwento na kayang ibigay ni Elena sa kanya. Kinabukasan, ang kanilang bagong. Nagsimulang maging totoo ang lahat. Ang una ginawa ni Elena ay tumawag sa isang ospital sa Switzerland na kilala sa mga pinaka-advanced na paggamot. May sakit ang aking great niece, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kapangyarihan at autoridad na hindi pa narinig ni Ana dati. Makakakuha siya ng pinakamagandang pangangalaga sa buong mundo. Walang problema sa pera. Nang magkita silang tatlo ni Lily, nagbago ang takbo ng usapan. Hindi ipinakilala ni Ana si Elena bilang kanyang amo, kundi bilang kanilang great aunt Elena. Mahina si Lily pero matalas pa rin. Tumingin siya sa matatag na matandang babae. Tapos sa kapatid nito, ang mga mata niya ay puno ng tanong habang mahinahong ipinaliwanag ang di makatotohanang kwento. Ang pagod na mukha ni Lily ay napangiti ng unang tunay na pag-asa na nakita ni Anna sa loob ng ilang buwan. Sa Elena, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo. Nakita niya ang isang lola, isang koneksyon sa nakaraan na hindi niya alam na meron siya. Mabilis at palihim na inayos ng mga abogado ng Elena ang mga legal na usapin. Formal nang kinilala si Ana Sharma bilang nag-iisang tagapagmana ng Elena, ang Vance. Yamang at ang pamana ng Vance Industrial ay balang araw magiging kanya. Nakakalito ang balita. Parang walang kwenta at malabo ang mga numero sa dokumento. Pero alam ni Ana kung ano ang gusto niya. Ang pera ay isang kasangkapan, hindi isang destinasyon. Isang linggo pagkatapos ng revelasyon, nakaupo siya kasama si Elena sa silid-aklatan. May dalang portfolio ng mga sketches sa kanyang kandungan. Ayoko magpatakbo ng korporasyon, sabi ni Ana ng matatag. Iyan ang mundo mo, Grand Aunt Elena, mundo ng tatay mo. Hindi ito mundo ng lola ko at hindi rin akin. Binuksan niya ang portfolio. Karapat dapat makita ang mga gawa ni Clara Ara, pero hindi lang siya. Marami pang ibang mga artista diyan, katulad niya noon, katulad ko ngayon, na may talento pero walang pagkakataon, na nagtatrabaho sa mga kapehan at nagtataksi para suportahan ang kanilang passion. Malinaw ang kanyang pangarap. Gusto niyang gamitin ang bahagi ng Vance fortune
para magtatag ng isang foundation sa pangalan ng kanyang lola. Ang Clara Ara Vance Foundation ay dedikado sa pagbibigay ng grant, studio space at gallery representation para sa mga umuusbong na mahihirap na artista. Gusto niyang gawing isang bahagi ng Vance Mansion o baka pwedeng pang bilhin yung lumang Argent Gallery Building para maging permanenteng libreng museo na dedikado sa mga gawa ni Clara Ara. Tinitigan ni Elena Nena ang kanyang grandniece. Ang puso niya ay punong-puno ng pagmamalaki na halos mapaluha siya. Nakita niya ang apoy ni Clara Ara kay Ana, ang kanyang passion, ang kanyang integridad, pero nakita rin niya ang lakas at galing sa negosyo na tunay na Vance. Siya ang perfect na kombinasyon ng dalawang mundo. Ang galing ng plano mo, sabi ni Elena Nena. Napalapot ang boses niya sa emosyon. Siguradong proud na proud ang lola mo. Biglang naging masigasig ang buhay nila. Nailipat si Lily sa klinika sa Switzerland, kung saan agad na nagsimulang gumaling ang kondisyon niya. Buong puso namang inialay ni Elena Nena ang sarili sa pagtulong kay Ana na itatag ang foundation. Sobrang halaga ng mga koneksyon niya sa lipunan at husay sa negosyo. Isang malamig at malinaw na hapon ng Taglagas. Ilang buwan pagkatapos, nakatayo si Ana sa harap ng maraming mga mamamahayag, artista at mga taga-suporta. Nagtipon sila sa isang magandang inayos na lugar. Makabagong gusali sa Post Office Square ang dating Argent Gallery na nakuha ni Elena Nena. Ngayon ang grand reopening nito bilang Clara Ara Vance Museum. Nakasuot ng simple pero eleganteng damit si Ana, nakatingin sa harap ng mga tao. Nasa unahan si Great Aunt Elena na nakangiti ng sobra. Hawak ni Ana ang isang maliit na velvet na kahon. Ilang buwan lang ang nakaraan, waitress lang ako. Simula niya na malinaw at matatag ang boses. Nagbago ang buhay ko dahil sa isang tapat na gawain. Pero higit pa riyan, dahil sa isang bagay na sobrang halaga, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa kwentong dala nito. Binalikan niya ang kahon. Sa loob, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gallery ang bituin ng Atoria. Ang singsing na ito ay pag-aari ng lola ko, si Clara Ara Vance. Isa itong susi na nagbukas ng nakatagong nakaraan at nagbalik ng pagkakaisa sa pamilya. Sabi ni Anya habang tinitingnan si Elena Nena. Ngayon, ito ay simbolo ng bagong pangako. Ang pangako ng pundasyong ito na buksan ang potensyal ng mga artistang ang mga kwento ay nararapat marinig. Isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Hindi na ito parang isang pagsubok o pasanin. Parang koneksyon, isang pamana, isang perpektong walang katapusang bilog ng pamilya, sining at kapalaran, nagsisimula at nagtatapos sa iisang lugar. Lahat dahil sa isang sandali ng kabutihan sa isang kapehan sa ulan na Martes ng hapon. Sa huli, ang kwento ni Ana at Elena Nena ay hindi tungkol sa nawalang diamante o natuklasang kayamanan. Tungkol ito sa kung paano ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay hindi talaga nawawala. Kwento ito ng dalawang pamilya na nagkawatak-watak dahil sa pride, pero muling nagkaisa dahil sa simpleng gawa ng katapatan. Hindi lang basta bagong buhay ang nakuha ni Ana Sharma. Nabawi niya ang isang nawala para sa sarili niya, para sa kapatid niya at para sa lola na hindi niya kailanman nakilala. Pinapaalala sa atin ang kwento niya na ang tunay nating mana ay hindi pera o katayuan, kundi ang pamana na binubuo natin at ang mga ugnayang nabubuo. Pinapatunayan nito na minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi yung mga tinatago natin para sa sarili, kundi yung mga ibinabalik natin sa iba. Kung naantig ang puso mo sa kwento ng kapalaran at pamilya na ito at naniwala kang may kapangyarihan ang paggawa ng tama, pakipindot naman yung like button. I-share mo to sa kakilala mong mahilig sa kwento na puno ng gulat na twist at touching na pagkikita. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel namin para sa iba pang totoong buhay na kwento na siguradong magpapahanga at magbibigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood.